Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Pero, gawa-gawa lang ito ng kanyang isip dahil siya daw talaga ang lalaking iyon na kinulong niya sa kanyang memorya. At sa ayaw daw niya at sa gusto ay nandoon na talaga siya sa kanyang memorya kahit na anong mangyari. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang itong nawala sa paningin ng lalaki. Doon na niya napagtanto na totoo nga siguro ang kanyang mga nakita at narinig kaya bigla na lang tumulo ang kanyang luha nang hindi niya sinasadya. Para malabas ang ibang sama ng loob ay narinig sa buong paligid ang napakalakas niyang sigaw. Napalingon naman sa direksyong iyon ang ating bida at inisip na mukhang nagising na naman ang kanyang kalaban. Pero, bigla na lang itong tumakbo palayo at sinabi na wala daw siyang naririnig. Sawa na kasi siya sa hindi ma-knockout na lalaking yun at kailangan pa daw nilang umuwi ni Yeri sa kanila. Pagkalipat sa pwesto ni Yeri ay makikita natin na sinusunog na nito ang kanyang mga talismans. Pagkatapos noon ay bigla na lang may nangyaring kakaiba kaya hamangin ng sobrang lakas sa buong paligid. Pinakita dito na umabot ang nangyaring iyon sa lahat ng sulok ng Yellowstone Village. At dahil dito ay nawala na sa mga tao doon ang masasamang espiritu na nakasapi sa kanilang mga katawan. Habang tinitignan ng babae ang mga bangkay na nakakalat sa lapag ay narinig nito na nagsasalita na sigang sa kanyang likod. Sinabi nito na buti naman ay naalis na niya ang masasamang espiritu dahil pwede na rin silang umuwi sa wakas. Nung napansin nito na parang wala sa sarili si Yeri ay seryoso nitong tinanong kung meron pa ba siyang kailangang gawin doon. Dahan-dahan itong yumuko at sinabi sa ating bida na maraming tao doon ang namatay ng dahil sa kanya. Alam ni Gang na mabigat ito sa loob kaya tinanong niya ang babae kung gusto ba muna nitong kumalma. Pagkatapos lang ng ilang segundo ay naglakad na rin si Yeri paarap at sinabi na ayos lang siya kaya pwede na silang umuwi. Habang buhat-buhat siya ng ating bida ay tinanong nito kung kamusta na ang kanyang nakalaban. Hindi naman na masyadong sumagot doon si Gang kaya sinabi na lang nito na tapos na ito sa kanya. Nakita ng ating bida na bigla na lang nag-iba ang mukha ni Yeri kaya sinabi nito na hindi naman niya pinatay ang lalaki. Mas malakas at matibay daw siya kung ikukumpara sa iba niyang mga nakalaban dati kaya sigurado siya na hindi iyon mamamatay. Bumalik naman muna ang ating storya sa loob ng Yellowstone Village dahil meron isang kalbo doon na hindi pala namatay. Makikita natin na pagod ito at nanghihina dahil sa lahat ng nangyari sa lugar na iyon. Inisip niya kung ano na kaya ang nangyayari sa kanilang mundo dahil ngayon lang daw siya nakakita ng ganong pangyayari. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung narinig niya na meron pa palang hindi patay doon. Nung napansin niya kung nasaan ito ay nakita niya na patuloy pa rin ito sa pagsuntok dahil akala nito ay iyon pa rin ang kanilang mga kalaban. Kaya, tinawag agad siya ng kalbo at sinabi na pwede na siyang tumigil dahil ang sa tingin nito ay tapos na ang kakaibang nangyari doon. Sa pwesto naman ni Gim, tahimik pa rin itong nakaupo kung saan siya tinalo ng ating bida dahil hindi pa niya gustong kumilos. Iniisip pa rin kasi nito ang lahat ng nakita niya sa kanyang mga memorya kaya hindi na lang nito napigilan ang umiyak. Makalipas pa ang ilang sandali ay makikita natin na sumikat na doon ang araw. Dahil dito ay nakita na ng maayos ang lugar at kung ano ang nangyari doon nang dahil sa laban nila ng ating bida. Pagkalipas ng ilang araw ay pinuntahan na ni Gim ang kanyang nakababatang kapatid at makikita natin na hindi ito makapaniwala na buhay pa rin pala ang kanyang kuya. Nakita nito na nag-iba ang itsura ni Gim pero namukan pa rin siya ng kanyang kapatid kaya tumakbo agad ito papunta sa kanya para yakapin siya ng mahigpit. Pagkatapos noon ay dumiretso agad sila sa may sakit niyang tatay at tinignan kung kamusta na ang kanyang kalagayan.
Nung nakita niya na meron nga talaga itong sakit ay umalis din agad siya doon pagkatapos niyang magbigay galang. Tinignan na rin niya ang kalagayan ng kanilang clan at nung nakita niya na sira-sira ito ay tama nga ang ibang sinabi sa kanya ng kanyang uncle. Pero, hindi pa rin siya sigurado kung ang martial arts union ba talaga ang may gawa nito. Hindi naman kasi niya sigurado kung totoo ba talaga ang lahat ng sinabi sa kanya ng matanda o hindi. Ang sigurado lang daw siya sa lahat ng mga nangyayari ay malaki ang kinalaman dito ng kanyang uncle. Nung tinignan niya ang isang bagay na nakakalat doon ay sinabi niya na tama sa nga iya dahil sa kanyang uncle lang niya sinabi ang stamp na nakatago doon at wala na ito sa loob ng lalagyanan. Pagkatapos noon ay dumiretso naman silang dalawa sa basement ng lugar na iyon. Pagkapasok nila ay nakita agad ni Gim ang magulong mga gamit na para bang may hinahanap ang mga gumawa nito. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong may narinig na tawa galing sa kanyang likod. Sinabihan siyang tanga na nagsasalita sa kanyang isip dahil alam daw nito na mangyayari iyon. Iyon daw ang rason kung bakit sinabi nito sa kanya dati na huwag sasabihin ang kanyang sikreto sa kanyang uncle. Pinatahimik naman ni Gim ang nagsasalita at sinabi na ginawa talaga niya iyon para makita kung ano ang iniisip ng kanyang uncle. Hindi naman alam ng lalaki kung totoo ba ang sinasabi nito o nagpapalusot lamang kaya nagbuntong hininga muna ito. Pagkatapos noon ay nakakaloko nitong sinabi na ang walang kwentang curiosity niya ang nagpahamak sa kanilang pamilya. Hindi naman na natutuwa si Gim sa mga sinasabi nito kaya galit niyang sinabi na wala siyang pakialam sa kanyang mga desisyon kaya kung wala daw siyang sasabihing maayos ay umalis na lang siya doon. Nakinig naman sa kanya ang kanyang kausap kaya bigla na lang tumahimik ang kanyang isipan. Hindi naman alam ng kanyang kapatid kung ano ang nangyayari sa kanya kaya tinawag niya ito ng dahan-dahan. Sinabi nito na kanina pa daw siya nakatayo doon nang hindi nagsasalita kaya tinanong nito kung meron ba siyang problema. Tumawa lang si Gim sa sinabi ng kanyang kapatid at sinabi na meron lang daw siyang iniisip. At dahil nakita na niya ang kalagayan doon ay pwede na daw silang bumalik sa taas. Hindi alam ng babae kung para saan ang lugar na yun kaya tinanong niya ito sa kanyang kuya pero sinabi lang sa kanya ni Gim na sasabihin na lang niya ito sa kanya sa susunod. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita natin sa labas na merong malakas na hangin. Nag-iensayo pala doon si Gim dahil sinusubukan na niyang ibalik ang kanyang lakas ng unti-unti. Ngayon lang ito nakita ng kanyang mga kasama sa clan kaya pagkatapos niyang gawin ang kanyang skill ay napanganga na lang ang mga ito. Napansin ni Gim na wala pa sa kalahati ang lakas niyang iyon kung ikukumpara niya ito nung naglaban sila ng ating bida. Pero, ayos lang naman daw yun dahil habang tumatagal ay pabilis ng pabilis ang kanyang recovery. Bigla na namang lumabas ang kanyang imahinasyon at sinabi nito na mukhang ang Tabachoy na gumamit ng passion skill daw ang nagligtas ng kanyang buhay. Medyo marahas ang kanyang pamamaraan pero dahil daw doon ay nawala na ang curse sa kanyang katawan. Alam ni Gim na tama ang sinasabi ng siraulong yun kaya naalala nito ang itsura ni Gang at ni Yeri. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong napangiti at sinabi na ang Tabachoy na yun pala ang kanyang tagapagligtas. Seryoso ring sinabi sa kanya ng kanyang kausap na utang niya ito sa kanya kaya kailangan niya itong bayaran. Alam naman ito ni Gim kaya sinabi niya na babayaran niya lahat sa lalaking iyon ang lahat ng kanyang utang. Pagkalipas ng ilang araw ay medyo maayos na ang kanyang pakiramdaman kaya pumunta agad ito sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng ating bida. Pero, ang nakita lang niya doon ay ang magnanay at sinabi ng mga ito sa kanya na umalis daw si Gang kaya hindi niya ito inabutan. Lumipat naman na ang ating storya sa ibang lugar at makikita natin ang napakalakas ng ulan sa gabing iyon. Pinakita din dito ang isang lalaki na naglalakad sa gitna ng maulang gubat. Tumigil muna ito sa isang pwesto para tignan ng mabuti kung nasaan na siya. Sakto naman ang kanyang ginawa dahil bigla na lang kumidlat ng malakas kaya lumiwanag sandali ang buong paligid. Pero, pagtingin nito sa kanyang gilid ay muntik na itong atakihin sa gulat dahil meron itong nakitang sugatan na lalaki. Nung nakita nito ng maayos ang mukha ni Ubok ay medyo namukha nito ng matanda. Kaya, nilapitan agad nito ang lalaki at tinignan kung buhay pa ba ito.
Sinabi niya na sobrang delikado ang lagay ni Ubok kaya nagtaka ito kung paano siya nakaligtas ng ganun katagal sa masamang panahong iyon. Dahil kilala naman niya ito kahit papaano ay wala na itong nagawa kundi ang dalhin ito sa isang ligtas na lugar. Nung lumalalim na ang gabi ay makikita doon na may mga tao na naglalakad rin sa gubat na iyon. Seryoso ang itsura ng mga ito dahil parang meron silang hinahanap doon. Natigil sila sa paglalakad dahil narinig nila ang isa nilang kasama na nagsalita at tinuro ang isang kuweba na merong liwanag. Sa loob nito, makikita natin ang matandang nagdala doon kay Ubok at sinasabi nito na hindi dapat mawala ang apoy na iyon dahil umuulan pa rin ng malakas sa labas. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung napansin niya na pumasok na doon ang mga lalaki kanina. Nung nakita nila ang kanilang hinahanap ay sinabi agad ng iba na meron pala itong kasama kaya susugurin na dapat nila sila Ubok. Pero, pinigilan naman agad sila ng kanilang leader dahil gusto daw muna nitong kausapin ang nandoon. Sinabi nito sa matanda na ngayon lang siya nito nakita kaya hindi daw siguro siya taga doon. Hindi natuwa ang mga kasama ng leader sa kanyang sagot dahil hindi ito tumingin sa kanyang kausap at sinabi lang na hindi nga siya taga doon. Hindi naman nainis doon ang leader kaya nagpakilala na lang ito at sinabi na galing sila sa Nissan Village at tinanong sa matanda kung narinig na ba niya ang lugar na iyon. Nung sinabi nito na hindi ay pinaliwanag na lang ng leader na nung kailan lamang ay pinasok sila ng mga especially iya na galing sa White Horse Squad. Nakatakas daw ang isa sa kanila at tinuro nito si Ubok dahil sigurado daw siya na iyon ang kanilang hinahanap. Nung tinanong nito ang matanda kung meron ba itong kinalaman sa nangyaring iyon ay sinabi agad nito na ngayon lang niya narinig ang lahat ng iyon. Dahil doon ay sinabi sa kanya ng leader na kung ganun ay kalimutan na lang daw niya na nagkita-kita sila. Kukunin na lang nila ang lalaki sa kanyang tabi at aalis na rin para makapagpahinga na siya doon ng maayos. Bago sila maglakad papunta kay Ubok ay pinatigil muna sila ng matanda. Pinaliwanag nito na totoo ang kanyang sinasabi na wala talaga siyang alam tungkol sa mga binanggit nito kanina. Pero, dahil galing sa White Horse Squad ang lalaking yun ay kasali na siya dito dahil nandoon daw sa squad na yun ang kanyang granddaughter. Dahil sa sinabi niyang yun ay nag-iba na rin ang tingin sa kanya ng leader ng mga siraulo. Sinabi nito na dahil matanda na siya ay palalampasin na lang sana nila na tinulungan niya ang kanilang hinahanap pero iba na daw ang usapan kung kasali pala ito sa kanila. Sinabi naman ulit ng matanda na hindi siya kasama ng lalaking yon o ng kanilang grupo kaya hindi naman nila kailangang magalit sa kanya. Hindi na nakinig doon ang leader at sinabi na wala ng kwenta ang kanyang mga palusot ngayon. Kaya, pinapili niya ang matanda sa dalawang opsyon kung susunod ba ito sa kanila o kailangan pa nila itong hilahin ng parang aso pabalik sa kanilang village. Napabuntong hininga naman doon si Lolo dahil hindi man lang daw siya binigyan ng mga ito ng tsansa para magpaliwanag. Kaya, dahan-dahan na lang itong tumayo at nagunat dahil mukhang hindi naman na daw sila makikinig sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang mga siraulo sa sobrang tangkad ng matanda dahil hindi nila ito napansin kanina nung nakaupo ito at nakayuko sa harap ng apoy. Pagkatapos noon ay nagsalita na ito at sinabi na binigyan daw sana nila ito ng pangatlong opsyon na umalis na lang doon at ituring itong isang misunderstanding. Pero, kung kailangang daw talaga niyang pumili sa dalawa ay mas gusto daw niya na subukan nilang hilahin siya ng parang aso pabalik sa kanilang village. Namutla bigla ang kanilang leader nung nakita nito ang ahas na tato ng Metena sa kanyang braso at sinabi na nakita na daw niya ito dati. Kaya, mabilis nitong inutos sa kanyang mga kasama na hulihin ang dalawa at huwag silang papatayin dahil kailangan nilang malaman kung ano ang kanilang intensyon. Dahil nakita ni Lolo na hindi na talaga magbabago ang kanilang mga isip ay naghanda na itong lumaban. Makikita natin na dahil pa lamang sa kanyang aura ay nag-iwan na agad ito ng malaking marka sa lapag. Bago gamitin ang kanyang skill ay ngumiti muna ito sa kanila at sinabi na titignan daw niya kung ano ang ibubuga ng mga batang ito laban sa kanya. Hindi nakita ang nangyaring laban dahil ang pinakita lang dito ay ang isang malakas na pagsabog at ang nanalo daw ay ang matanda. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin na lumipat na ang ating istorya sa restaurant na pinagtatrabahuhan ng ating bida.
Madami agad ang kumakain dito at maririnig doon na pinag-uusapan nila ang tsismis tungkol sa nabalitaan nilang laban sa isang gubat. Ayon sa kanilang mga narinig ay meron daw nakitang bangkay ang kanilang mga kasama sa isang kuweba at nung nakita nila ang mga damit nito ay galing daw ito sa Nissan Village. Dahil wala namang pakialam si Gang sa kanilang pinag-uusapan ay hindi na ito nakinig dahil masama rin naman daw ang manggialam sa usapan ng iba. Napatingin naman ito sa kanyang boss nung narinig nito na humikab ito ng malakas. Sinabi ng babae na masyado na daw siyang matanda para magtrabaho sa kusina kaya umaga pa lang ay pagod na agad siya. Kaya, tinanong nito ang ating bida kung tapos na bang magpahinga ang kanyang anak na si Yeri at kung babalik na ba ito sa trabaho bukas. Pagdating ng gabi ay makikita natin na umalis na doon ang huling customer sa kanilang restaurant. Narinig nito ang kanyang boss na sinabi na magligpit na siya sa labas at magsara na kaya sinunod agad ito ang ating bida. Kukunin na sana nito ang kanyang panlinis sa loob pero bigla na lang itong napatigil nung meron siyang narinig na pamilyar. Pagtingin nito sa likod ay nakita agad niya doon ang kwago na pumupunta sa kanya pag gusto siyang kausapin ng White Horse Squad. Pagkalinis ni Gang sa kanilang restaurant ay makikita natin na dumiretso na agad ito sa kanilang tagpuan. Nung nakita nito na wala pang tao sa loob ng kubo ay inisip nito na wala pa siguro doon ang leader ng White Horse Squad. Maglalakad na sana ito papunta doon para maghintay pero bigla na lang itong kinilabutan. Meron kasi itong naramdamang kakaiba sa likod ng pader kaya tinignan niya agad ito ng masama. Naalala niya bigla ang sinabi sa kanya ng kanyang master na kailangan niyang tandaan ang pakiramdam ng key na yun. Dahil ang kanilang mga kalaban ay galing sa Pachan clan ay pare-parehas daw ang source ng kanilang mga key. Kaya, mararamdaman daw nito ang kanilang presensya bago pa niya makita ang mga ito. Dahil doon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida at sinuntok na ang pader para makita kung sino ang nasa likod nito. Dahil sa lakas ng ginawa ni Gang ay narinig agad ito ng lalaki kaya nakontra nito ang ginawa niyang atake. Pero, dahil wala itong hawig sa ating bida ay makikita natin na tumalsik pa rin ito ng dahil sa kanyang lakas. Pagkatama nito sa isang pader ay hindi na ito binigyan ng pagkakataon ng ating bida dahil tumakbo agad ito papunta sa kanya para atakihin siya ulit. Nung tinaas nito ang kanyang kamay at pinahinto ang ating bida ay pinakinggan naman siya nito. Namangha sa kanya ang lalaki at nakangiting sinabi na siya nga daw talaga ang tagapagmana ni Do Go-young. Nagulat si Gang nung nakita niya na kay Ubok pala galing ang kina yun kaya tinanong agad niya kung ano ang ginagawa niya dito. Natawa naman ito bigla at sinabi na ayon sa reaksyon ni Gang ay merong kinalaman sa kanya ang kina kanyang ninakaw. Bago magpaliwanag ay umupo muna sila sa loob ng maliit ng kubo. Kinuwento nito sa ating bida ang ginawa niyang misyon at kung paano siya nahuli sa Nissan Village. Pagkatapos siyang bugbugin ng mga ito ay makikita natin na pumunta na doon ang kanilang leader. Habang nakatingin kay Ubok ay tinanong nito sa kanyang mga kasama kung ito ba ang lalaking sinasabi nila na gustong kumausap sa kanya. Sinabi ng dalawa na siya ngayon pero sigurado daw sila na magmamakaawa lang ito para wag siya nitong patayin. Meron pa sanang sasabihin ng mga ito pero sinabi sa kanila ng kanilang boss na ibaba na nila agad ang lalaki. Dahil wala naman silang magagawa sa utos nito ay sinunod na lang nila ang sinabi sa kanila at tinanggal agad ang mga tali ni Ubok. Dahil sobrang nanghihina ang lalaki ay hindi ito nakatayo at bumagsak na lang ng una mukha. Pero, dahil meron siyang balak gawin ay sinabi nito ang pangalan ni Do Go-young. Alam naman ng kanyang mga tauhan kung sino yun kaya didisiplinahin na dapat ng mga ito si Ubok. Pero, pinigil agad sila ng kanilang boss dahil siya na daw ang bahala dito. Hinawakan nito ang mukha ni Ubok para makita siya nito ng maayos at tinanong kung bakit niya sinabi ang pangalang yun. Hindi naman sumagot agad ang lalaki dahil bigla na lang nitong hinawakan ang kamay ng boss. Pagkagamit nito ng kanyang kapangyarihan ay sinabi ni Ubok na hinahanap daw siya ng disipulo ng Absolute One. Dahil naramdaman nito na merong ginagawa ang lalaki ay hinayla agad nito ang kanyang kamay at binato ito ng malakas sa gilid.
Kung ginawa niya ito sa normal na tao ay nabulok na dapat ang buong katawan nito pero dahil malakas ang leader ng Nissan Village ay mabilis niya lang itong naagapan. Pagkatapos noon ay umalis na lang bigla ang boss at sinabi sa kanyang mga tauhan na atali ulit ang lalaki. At dahil nandoon na daw siya sa harap ng ating bida ay nagawan niya ito ng paraan at nakatakas siya sa isang gubat kahit grabe ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng kanyang kwento ay hindi makapaniwala si Gang na ang master pala ng Nissan Village ang isa sa kanyang mga hanahanap. Pero, bago pa ito magsalita ulit ay sinabi sa kanya ni Ubok na hindi siya 100% na sigurado na isa ito sa kanyang mga hinahanap. Tinanong naman ni Gang kung nakita na ba nito dati ang mukha ng apat na siraulong hinahanap niya. Sinabi sa kanya ni Ubok na nakita na niya ang sikat na mga general ng Pachan clan pero masyado pa siyang bata nung mga panahong yun kaya medyo malabo na daw ang kanyang alaala sa kanila. Kaya, hindi siya sobrang sigurado kung ang leader ba talaga ng Nissan Village ang isa sa kanila. Ang nagawa na lang daw niyang paraan para makasigurado sila ay kumuha ng konting key sa siraulo. Dinagdag pa nito na dahil naramdaman ito ng ating bida ay alam na daw siguro niya kung sino sa apat ang kanyang tinutukoy. Pagkasabi nito ng oo ay umalis na ito doon at bumalik na sa kanilang restaurant. Tahimik itong pumapasok sa loob pero napatigil ito nung narinig niyang tinawag siya ni Yeri. Nahuli siya nitong pumapasok ng dahan-dahan kaya tinanong nito kung bakit ngayon lang siya at kung saan siya galing. Binago naman agad nito ang kanyang itsura at masayang sinabi na meron lang daw siyang kinita. Tinanong din siya ni Gang kung makakapagtrabaho na ba siya bukas at sinabi lang nito na oo. Dahil doon ay napangiti ng malaki ang ating bida dahil matutuwa daw doon ang kanyang nanay. Papasok na sana ito sa loob pero napatigil ito nung tinawag ni Yeri ng seryoso ang kanyang pangalan. Sinabi nito na alam daw niya na meron siyang tinatagong sikreto sa kanya. Kaya, pinilit nito si Gang na sabihin sa kanya kung ano ang kanyang gusto o tinatago. Hindi naman makapaniwala si Yeri nung nagpalusot sa kanya ang ating bida na ang gusto daw nito ay maraming dumplings.